Isang magandang umaga sa inyo mga ka-travel. Narito po tayo sa bayan ng Bacoor sa Cavite, dito sa simbahan ng St. Michael the Archangel, o mas kilala bilang Bacoor Cathedral. Para alamin kung ano nga ba natatanging kwento meron ng simbahang ito. Pero bago po tayo magsimula, kayo po muna ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at i-like ang aking channel. Pindutin na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. So tara mga ka-travel, samahan niyo ako. Ito ang aking kwento. Ang debosyon kay St. Michael the Archangel ay nagsimula noong 1669 sa pagtatayo ng isang hamak na istruktura na gawa sa kawayan, dayami at dahon ng nipa. Noong 1792, ito ay naging isang hiwalay na parokya mula sa Kawit na itinatag ng isang royal cedula mula kay Ferdinand VI ng Espanya. Ang simbahan ay sumailalim sa pagsasaayos gamit ang adobe at tegula. Sa kabila ng kakulangan ng modernong pangsemento, libo-libong puti ng itlog ng pato ang ginamit upang mabuo ang adobe boulder. Ngayon, ang parokya ay nakatayo bilang isa sa mga pinakalumang umiiral na parokya dito sa Cavite. Ang simbahan ay may baroque facade na disenyo nito, nagtatampok ng segmental arch main entrance, na nasa gilid ng pinagsamang haligi na nakausli mula sa pader. At may mga hugis Doric capitals na disenyo sa ibabaw. Makikita din dito ang isang estatwa ni St. Michael the Archangel sa itaas na bahagi ng pediment. Ang tatlong palapag na bell tower sa kanan ng simbahan ay may parisukat na pundasyon na may pinagsamang haligi na nakausli mula sa pader at segmental arch open at blind window. Ang ikalawang palapag naman nito ay may 8 sulok na sarado at bukas na semicircle na arko ng mga bintana. Sa loob ng simbahan ay makikita ang isang makitid na nave. At sa gilid nito ay mayroong isang maliit na lugar kung saan binibinyagan ng isang tao upang maging ganap na Kristiyano. Nakalantad din sa itaas ng makitid na nave ang mga balangkas ng bubong na walang isap. Isang pangunahing retablo at altar at may 2 side retablos ang makikita sa gitna nito. Sa kahabaan ng mga dingding ay may mga lapida kang mapapansin. Dito
Nakaukit ang mga pangalan ng tao na nakalibing noong unang panahon, bagay na bihira mo lang na makikita sa mga lumang simbahan. Sumailalim sa makabuluhang pagsasaayos ang simbahan, partikular sa pagitan ng 1824 at 1872, sa ilalim ng kura paroko na si Padre Mariano Gomez. Noong May 31, 1898, sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, itinaas ng mga revolusyonaryo ang watawat ng Pilipinas sa kampana matapos ang matagumpay na labanan sa simbahan ng Bacoor. Gayunpaman, ang paglalahad na ito sa kampanaryo ng simbahan ay gumawa ng kasaysayan dahil sa unang pagkakataon na ang pulang bahagi ng bandila ay nasa itaas, na nagpapahiwatig na ang bansa ay nasa estado ng digmaan. Ang altar, simboryo at retables ito ay nawasak sa panahon ng pambobomba ng Amerika sa Bacoor noong June 13, 1899. Pagkatapos nito, ginawa nila ang simbahan bilang kanilang dormitoryo, ang kumbento bilang ospital, at ang kampanaryo bilang kanilang watchtower. Ang simbahan ay dineklara na isang mahalagang ari-arian sa kultura noong December 28, 2020 ng National Museum of the Philippines. Kasunod dito, isang pangunahing taon sa gumbul sa trio ay ang kura paroko ng Bacoor na si Padre Mariano Gomez ay gumanap ng papel sa 1872 Cavite Mutiny, isang mahalagang kaganapan na nagbigay inspirasyon sa Rebolusyong Pilipino, kaya isang makabuluhang figura sa kasaysayan ang inialay sa kanya noong August 2, 2021. Natapos na naman po ang ating maikling kwento mga katravel. Sana po ay nagustuhan nyo at sana ay may nakuha po kayong kaunting kalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat po mga katravel sa pagsama nyo sa akin. Hanggang sa muli.